Ito yung gagamitin natin sa Cebu Divide. And ito may saddle bag and additional na alagayan dito sa ating tinidor or fork. Kailangan natin dito kasi is lightweight yung bike packing setup natin. Ayon dun sa impormasyon na nakalap natin is may mga natanong ako na kailangan lightweight na bike packing yung gagawin natin kasi may mga buhat bike. Mamaya pakita natin kung ano yung mga laman ng bag. Kakabit muna natin dito yung gagamitin natin dito is sponsor. Ito galing kay Sir Babet. Tama-tama, talagang bala kong bumili nito and doon tumawag sa akin na kunin ko raw yung mga parts ng pambike sa bahay nila. Tama-tama, hindi na ako bumili. Sir Babet, maraming salamat po dito. Ito yung exciting part. Ngayon lang tayo magkakabit dito. Good afternoon guys, dito tayo ngayon sa may sakop to ng Barangay Nangka along the beach. Yan. Natatanaw natin dito yung sunset. Tapos eto yung ating bagong tent. I-try nating i-set up for the first time. Yan, may binili tayong tent para sa Cebu Divide yan. Kasi nung nagtanong-tanong ako pagka umattend tayo ng Cebu Divide, kailangan daw ng tent. Kumbaga para sa akin, sanay ako hammock lang, mas magaan. And sabi nila may time na walang masabitan. Doon sa event may mga lugar na malamig na kailangan mo rin talaga ng tent. Try nating buuhin itong tent from Nature Hike. Yan, online natin binili. And dito natin isa-set up. Nakikita natin yung mga local doon. Ayun, nagpaalam tayo kung saan tayo maglalapag nitong ating tent. Simulan na natin. Ayan, set up na natin guys. Eto na yung mga paraphernalia. Ko alam kung paano gamitin yung mga tusok-tusok na yan. Gagawin lang muna natin. Bubuuhin natin tong tent para yan nakita natin. Kailangan leave no trace tayo mamaya. Buuhin natin. Dito natin simulan. Pinagbibigyan tayo ng napakagandang sikat ng araw. Ayun guys, ganyan lang kabilis yung mag setup ng tent. Diba? Panalo. Aalamin ko ngayon as first timer, beginner pagdating sa tent. Yun yung katotohanan. Ito alam ko naman yung tusok-tusok. Hindi ko na muna ilalagay ito kasi ang goal natin is mabuo natin yan, yung tent natin na naka-set up. Kasi itong binili kong tent is good for 2. Diba? Bongga. Ganyan muna natin. Satisfied tayo rito sa presyong 2.5 something, 2.560 yata yun sa Shopee natin. Medyo mahal ng konti dahil sa shipping, pinadiretso rito sa Cebu. Looking for a sponsor and long term sana yung magagamit natin parate and exposure. Yan na yung setup natin. Kitang kita nyo naman, good for 2 yan, pero parang hindi kakasya yung bike sa loob and try na rin natin. Ito yung i-option ko sana na kung pwedeng ilagay sa loob yung bike, pero yun hindi pasok pagka in case na solo ka lang. Ilalak mo na lang dito sa tabi ng bisikleta, ng tent, kahit dun sa isang pole nung stick dun na nakalak, in case lang, di ba? And syempre papasok tayo, tatry natin yung with net. Sulit to guys, wala nang lamok. Di ba? Ayun yung labas na. Ayun yun guys, sinubukan nating kulob. Pag kulob nga pala is mainit. Tamang-tama to pagka malamig. Double to pero okay lang na solo tayo. Panalo. Ito na sunset natin look. Ayun guys, ito na yung setup natin and fold na natin uli.
Ayun guys, pwede na tayong umuwi. Hindi naman tayo kalayuan, kaya yung paglalagay natin ng hook is madalian lang. Alright. Ayun guys, yung dagat ganun pa rin, kalmado, parang tayo lang. First time natin gagawin, may dala tayong tent. Sanay tayo sa hammock. Para sa akin dati noon, kumbaga ang mga ride natin is super light lang talaga yung dala natin. May dala tayong hammock, minsan shade house, pwede na. And sa lahat naman ng ride, yung overnight natin, hindi natin parating masasabing relax na relax ka. Ang pinakang relax talaga after ng long ride or multi-day ride, pag uwi mo ng bahay, yun yung may pinakamasarap kang tulog. Kasi yung every night mo na kahit nandun ka sa pahingahan o ano, hindi pa rin totally sasabihin mong relax na relax ka ron, kasi ang iniisip mo may tatapusin ka pa. Yung pinakang pahinga mo talaga yon, and yung pinakang safe ka pagka nasa bahay ka na. Shout out sa lahat ng mga taga Cebu, and doon kay Allen, maraming salamat. Bago tayo maglagay ng tent dito, nagpaalam muna tayo sa kanya. Kumbaga yun din yung ano natin sa mga local, respeto. Hindi yung punta ka lang dito basta magtatayo ako, hindi, kailangan natin magpaalam. Kahit kumbaga kung sino yung inabot ko rito at nakita ko, nagpaalam ako sa kanya, and okay naman daw. Sa susunod nakikita natin yung mga bangka na yan, sabi niya pag lumalaot daw yan, yung iba pumupunta rito, namimili, tapos may mga ihaw doon. Masarap may experience natin yan, nandito tayo sa mga local. And yun, shout out Sermon ng Budo Salawal, thank you for my outfit. Alright, ito yung shorts, pinrest natin, tapos meron tayong plastic ng yelo. Preparation natin to for Cebu Divide. In case na umulan, na nakalagay sa saddle bag natin, hindi siya mababasa. O, diba? Sobrang liit lang. Pang overnight na short. Hindi ako magdadala ng carrier, masyado mabigat. Kailangan maging super light tayo, and magtitiklop ulit tayo ng polo. Alright, compressed budo. Ayan, powered by Mon Season. Sobrang liit nyan guys. Alright, diba? Ito yung mga damit natin, naka ice pack. Ayan, compress. Ito yung hammock, jacket, and sling bag. Kailangan natin ng gloves, of lotion, wipes, Milo, and kape. Ilagay na lang natin dito sa cook set natin. Ayan, may butane tayong maliit, and tinidor, kutsara, lighter, and ito yung ating pinakang stove, maliit lang. Kailangan kong punuin to para hindi kumakalog. And guys, ito na yung setup natin. Kompleto na yan. Mga jersey, cycling shorts, tools, hammock, jacket. Hindi lang kasama dyan yung nature hike natin. Yan na lahat yung dala natin sa Cebu Divide. Ito yung tools natin. Naman ang tools natin. Interior, saka Allen brief and boxer shorts, charger. Ito adapter, kailangan natin yan. Puro damit na yan. Alam ko sobra-sobra na yan. Pwede na mga wash and wear, kaya lang hindi natin alam dun sa lugar kung pwedeng parating maglaba or makapagsampay para makapagpatayo tayo. Alright, thank you for watching and see you around. CP1, CP2 daw.